Ang unang wika, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Stated in Luke chapter 23, verse 34, na ito po ay kumakatawan sa tinatawag na pagpapatawad. Sino po ang sinabihan niyang forgive them or patawarin mo sila? Ang unang-unang mga tao na sinabihan niyang patawarin mo sila ay walang iba kundi yung pong mga nagparusa sa kanya. Mga tao na naging daan para siya po ay parusahan, hagupitin, sampalin, suntokin, pagwikaan ng iba't ibang mga pangit na mga pangungusap. Yan po ang unang mga tao na sinabihan niyang patawarin mo sila. At ako'y naniniwala na ang mensahe po na ito ay para sa buong sangkatauhan. Ngayon, at sa mga susunod pa mga kapanahunan, na tayo pong lahat ay kasama po rito na nais ng Panginoon na makaranas ng kapatawaran. At alam naman natin na ito po ay mangyayari kung tayo po ay kikilala sa Kanya. Tatanggapin natin siya sa ating pong mga buhay bilang Panginoon natin at sariling tagapagligtas, magsisisi sa ating pong mga kasalanan. And it is all about relationship of humanity to our loving God. At ang aplikasyon po nito, kasama po yung pagpapatawad din naman natin sa mga tao nagkasala sa atin. Gano'n man ito katindi. Matuto po tayo magpatawad. Kasi po ang Panginoon Jesucristo, grabe ang ginawa sa Kanya, pero mula sa Kanyang bibig, inusal niya ang mga pangungusap na ito. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang mga ginagawa. It is all about for us to establish our relationship with our God and with other people. Pangalawang wika, today you will be with me in paradise. Binanggit ko ito ng Panginoon doon po sa isang tulisan na ang sabi ng tulisan, pag nandoon ka na, alalahanin mo ako. So, Jesus offers salvation to those repentant heart. At ang sabi nga ulit doon sa English version, and He said to him, Jesus, remember me when you come in your kingdom. Alalahanin mo ako pagka ikaw ay naghahari na sa iyong kaharian. Ano sagot ng ating Panginoon? Today, this day, you will be with me in paradise. Hindi sinabi, sige, mauuna ako doon. At pag nandoon na ako, kukunin kita. Alam ng Panginoon na mamamatay na sila pareho. Kaya pagkamatay ng tao na ito na sumampalataya sa Kanya, sasama kita sa aking paraiso. Ito po ay nangyayari sa mga babae at lalaki na naglagap ng pananampalataya, pagtitiwala sa ating pong Panginoong Jesucristo. Hindi sabing bukas, but today. At ang realidad po nito, kung kailan po natin mapakinggan ang Ebanghelyo, ito ang araw. Ang araw ng pagliligtas. Ang angkop na araw. Hindi natin kailangan ipagpaliban. Kaya napakahalaga bawat araw. At ang araw ng pakikinig ng salita ng Diyos, pagpukaw na ating po mga damdamin, kaakibat na ating po mga pagsuko sa ating po Panginoon. Pangatlong wika, woman, behold your son. Son, behold your mother. So, na-bless ako kanina sa habang napapakinggan ko na nabahagi ito ni Sister Sally. And it is all about
youth relationship to their parents. Bibihira na po ang mga bata ngayon na mga mababait. Karamihan ng mga bata ngayon, soil sa magulang. Di po ba? Ipinapakita ko rito yung pagmamalasakit ng isang anak sa kanyang ina, sa kanyang mga magulang, sa panahon ng kanyang paghihirap, sa panahon ng kanyang pagdurusa. Hindi ang sarili niya ang kanyang iniisip. Ang iniisip niya, yung kanyang ina na kanyang iiwan. So it is all about for us to establish our healthy relationship. First of all, sa mga oldies but goodies, mga matatanda. Kaya nga narinig ko kanina, kailan pa natin ipaparamdam ang pagmamahal natin sa ating mga magulang? Pagpantay ng papa. Hanggat humihinga yan, hanggat malakas yan, hanggat nahihipo mo yan. Because the Lord our God is very, very concerned to our relationship within our family. Isang napakaganda pangungusap mula sa ating po Panginoon. Tatlong unang puntos o tatlong unang salita na mayroong kinalaman sa relasyon o sa kalalagayan ng mga tao. Concern ang Panginoon una sa pagpapatawad sa sangkatauhan. Pangalawa, concern ang ating Panginoon Jesucristo sa kaligtasan ng mga tao. At pangatlo, concern ang ating Panginoon Jesucristo sa relasyon sa loob ng tahanan. Ika-apat na wika, my God, why have you forsaken me? Sa konteksto po na ito, Jesus experienced separation from God, the Father, because of the weight of sin taking our place. Nabanggit na kanina ni Mr. Angel, ang ganda rin po ng pagkaka-deliver. In spite or instead na ikaw ang mapako sa krus, tiniis ng Panginoong Jesucristo yun. Bakit niya pinagit ang mga pangungusap na ito? Kasi po, ang ating Ama ay banal. Opo. At hindi niya itinotolerate ang kasalanan. During that time, ang kasalanan na sangkatauhan ay nakadagan sa Kanya. Kaya, parang tumalikod ang ating Ama sa langit. Dagan-dagan sa ating Panginoon Jesucristo yung kasalanan na sangkatauhan na yan. Kung hindi po namatay ang ating Panginoon Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo, mamamatay tayo, ipapanganak tayo, mamamatay tayong lahat. Puntang impyerno lahat ng tao. Walang kapag-asa. Lahat ng tao. No exemption. Walang exempted. Pero, dahil tiniis ng Panginoon, hinayaan niya na may patong sa Kanya ang kasalanan ng sangkatauhan. Ikaw na pamulusok sa impyerno, may pag-asa na ikaw magtamo ng kapatawaran sa iyong kasalanan, magtamo ng buhay na walang hanggan. It is all about the message about Himself. For Himself, Father, why have you forsaken me? And it shows God's godliness or holiness can look at sin. In Romans chapter 5 verse 8, but God
demonstrates His own love for us. In this, while we were still sinners, Christ died for us. Amen? Datapwat ipinadama ng Panginoon ang kanyang pag-ibig sa atin. Kailan? Nang siya'y mamatay para sa atin, para sa akin, para sa iyo, noong ikaw ay makasalanan pa. Habang tayo nag-i-enjoy sa kasalanan, meron na pong namatay sa kasalanan natin. Meron pong tumubos sa atin pong mga kasalanan. Kaya napakahalaga yung tinatawag na pagkilala sa kanyang ginawa. Pagsukli ng ating pong pagmamahal sa kanyang ginawa. Pagtanaw ng utang na loob. Ikalimang wika, Writers, John 19:28, sa Greek word dipso. It is more than physical thirst. Christ experienced physical pain and dehydration. It shows Jesus' vulnerability in His humanity. And it shows that He understands our struggles and suffering. Literal, physical. Ang sabi ko diyan, uhaw ang Panginoon. Pagod ang Panginoon. Pero meron pong spiritual sa kabilang aspeto. Nauuhaw ang Panginoon. Una, sa pagmamahal na dapat na iparamdam ng mga tao na kanyang minahal. Amen? And the reality is the reality. Obserbahan natin ang mga tao. Mas mahal ng tao ang pera kaysa sa Diyos. Kaysa sa Panginoong Jesucristo. Na akala natin diyan manggagaling ang tunay na kaligayahan. Maraming mga mayayaman ngayon, malungkot ang buhay. Maraming mga milyonaryo, trilyonaryo, bilyonaryo, hungkag ang buhay. Si Kristo, iniwan niya ang langit, bumaba, nagkatawan tao. Ipinanganak ni Virgin Mary, at sa takdang kapanahunan, inialay niya ang kanyang sarili mamatay doon sa krus ng Kalbaryo. Nasabi nga, wala siyang katiting na kasalanan. Hindi nagkasala ang Panginoong Jesucristo. Pero tiniis niya ang lahat ng mga bagay na yun. At sa mga ginawa niya ng mga mabubuting bagay, ang pangungusap na ito ay para sa iyo. Nauuhaw siya sa iyong pagmamahal. Nauuhaw siya sa iyong paglilingkod. Pinaglingkuran tayo ng lubos ng ating Panginoon. Hindi natin kaya tularan. Walang dahilan kung naiintindihan natin ang ginawa ng Panginoon Jesucristo. Walang dahilan para hindi mo i-priority na siya ay paglingkuran habang ikaw ay nabubuhay. Kung naiintindihan natin. Uunahin mo siya sa lahat ng bagay. Mamahalin mo siya
ibibigay mo yung the best mo para sa Kanya. Uhaw na uhaw ang Panginoon sa mga babae at lalaki na gagawa ng ganitong mga bagay. Nawa habang nakaupo tayo ngayon diyan, makita natin yung utang na loob na dapat natin isukli sa ginawa ng ating Panginoon Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo. Ay Diyos. Ang ika-anim na wika, it is finished. Jesus completed His mission for salvation, and our sins are forgiven through His sacrifice. Amen. Tapos na. Tetelestai. It is finished. Sa ginawa ng ating Panginoon Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo, ang pagpapasakit ng ating Panginoon Jesucristo, ang nakakalungkot, marami ngayon nagpapasan ng krus. Di ba? Nagpapapako sa krus. Hindi pa sapat ang ginawa ni Kristo. Kinalagyan na lang natin. Sampalatayanan natin. Tubos ka na sa iyong kasalanan. Kaya nakakalungkot sa mga yun eh. Nagpapasan ng krus. Pag nasaktan, sisipain yung... Diba? May mga ganun pa eh. Matapos magpapasan ng krus, mamaya umiinom ng alak. Balik sa dating gawin. May nangyari ba pagbabago? Hindi ka magbabago. Kasi nga, pagka ginawa mo uli ang ginawa ng ating Panginoon Jesucristo, lumalabas na kulang pa ang kanyang sakripisyo na kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. Pero ang katotohanan niya, sapat na ang ginawa ng ating Panginoon Jesucristo. The Bible said, "My food is to do the will of Him who sent me, and to finish Him." Amen. So, completed already. In John 1:29, the next day John saw Jesus coming toward him and said, "Look, the Lamb of God who takes away the sin of the world." Only Jesus can take away the sins of the world through His sacrifices on the cross. Ganyan kamahal ng Panginoon. Amen. At ang ikapitong wika, "Father, into your hands I commend my spirit." Jesus trusts God completely to our God the Father. So we should give and surrender our life to God. So that pag dumating ang kamatayan sa bawat isa po sa atin, katulad ni Jesus, "Father, I commend my spirit into your hands." Tayo po tayong lahat. Pitong wika na winika ng ating Panginoon Jesucristo. Wika ng pagpapatawad. Wika ng pagliligtas. Wika ng pagmamahal, pagmamalasakit sa pamilya. Wika na kung saan pagpapasan ng ating Panginoon Jesucristo ng kasalanan natin, ng kasalanan ng sangkatauhan. Wika na kung saan binanggit niya na uuhaw ako. I guess.
Nawa, matuunan po natin ang pagkakuhaw ng Panginoon sa atin po mga buhay. Masuklian natin, may padama natin ang ating pag-ibig sa Kanya, paglilingkod sa Kanya. No reservation. Buong buo. Ika-anim na wika, wika na tagumpay. Amen. Tetelestai. It is finished. At ang ikapitong wika, wika ng kasiguruhan, paglalakak ng kanyang kaluluwa sa kamay ng ating Ama sa Langit. At yun ang dapat na maranasan ng bawat isa sa atin. Sabi po ng 1 John chapter 5, verse 11 hanggang sumunod ng mga talata. Isinusulat ko ito sa inyo upang kayo na mga nananalig sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Those who trust completely and truly to our Lord Jesus Christ ay merong assurance ng buhay na walang hanggan sa Kanyang presensya kung dumating man ang kamatayan sa atin. Pabitan natin ang Panginoon, sambahin natin, pasalamatan natin, purihin natin. Hallelujah. Patuloy po natin dampuin ang mensahe ng pitong himay. Habang dinaanan mo ang mga mensahe na ito, nakita natin ang pagkakasunod-sunod ng paraan ng pagliligtas ng ating Panginoon. Hallelujah. Salamat sa kapatawaran, Panginoon, ng aming po mga kasalanan. Salamat sa kasiguruhan, Panginoon, na kami po katulad ng tulisan na nag-repent. Today, you will be with me in paradise. Salamat sa concern mo, Panginoon, sa bawat pamilya. Marami po mga wasak na pamilya. Having unhealthy relationships sa bawat isa. Relasyon ng mga anak sa magulang. Relasyon ng mag-asawa. Relasyon ng mga magulang sa kanilang mga anak. Pero nakita natin sa Krus ng Kalbaryo, isa pala ito, Panginoon, sa iyong concern. That you are truly concerned, Father God, within our family. Nawa
hindi lamang sa salita. Pagmamahal na meron kong gawa, at hindi lamang gawa, pagmamahal ng may pagsasakripisyo. Hallelujah. Glory to God.
marami sa amin, Panginoon, taken for granted. Ang aming mga pagsasakripisyo alang-alang sa iyo. Buksan mo po ang aming pong mga mata. Matuto kaming tumanaw ng utang na loob sa mga ginawa mo alang-alang sa amin. Sa sakripisyo mo alang-alang sa amin. Na matuto rin kami magsakripisyo alang-alang sa iyo. Alang-alang sa iyong pagmamahal na ipinagawa mo po sa amin. Buksan mo po ang aming mga mata. Hayag na hayag, Panginoon. Marami po ang ganyan ang kalalagayan. Hayaan mo po, Panginoon, makita namin kung paano ka namin minamahal, kung paano ka namin tinatrato, kung paano kami naglilingkod sa iyo. Kung may mali, magsisi kami. Kung may mali, baguhin namin ang dapat baguhin. Tulungan mo po kami, Panginoon. Dahil ang lakas namin ay galing din naman sa iyo. Ang kalusugan namin ay galing din naman sa iyo. Ang ipaglilingkod namin na buhay na ito na kahirap mo rin naman sa amin ay galing sa iyo. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Salamat sa napakagandang mensahe, Panginoon. Napakagandang mensahe ng iyong mga winika doon sa krus ng Kalbaryo. 7 huling wika na winika mo. Napaka-significant dito. At tulungan mo po kami, Panginoon, ma-appreciate ang katuturan nito, ang kahalagahan nito. At matutuloy kami, Panginoon, lubusan namin isuko ang buhay namin sa iyo. Ipagamit sa iyo ang nalalabing buhay namin, Panginoon. Thank you, Lord. Ilagay mo po sa matabang bahagi ng puso namin ang iyong mga salita. We bless you, we worship you, we magnify your name. This is our prayer. In Jesus' name. Hallelujah.
pag-ibig ng Diyos Amang nasa langit na patuloy na itinatanim sa puso ng bawat sasabi. Ang walang hanggang biyaya at mula sa ating Panginoong Hesukristo nagdudulot ng kaligtasan. Ang walang hanggang pakikipisan ng kanyang banal na Espiritu at siyang gabay, patnubay at dakilang tagapagturo. Sumainyo ang pagpapala mula sa Ama, Anak, at Diyos Espiritu Santo. Ang lahat ng pinagbala sa hapon ito ay magsabi ng Amen.